una kapatid, yung tanong mo na kakaroon ng kapansanan o kasakit ang mga tao dahil sa kasalanan, totoo yun. Pero hindi lang dahil sa kasalanan nagkakasakit ang tao. Meron nga mga bata, wala pang kasalanan, nasa tiyan pa lang may sakit na eh. Ang tawag doon, congenital diseases. Mga sakit na nakuha ng bata because of some accidents in conception. Halimbawa, nagkakaroon sila ng mga syndrome, meron mga kung ano-anong sakit na nakukuha dahil sa, halimbawa, sa environment. Yung isang magulang nagtatrabaho sa computer shop, nasa paligid sa computer, nagbubuntis siya, maraming radiation sa computer, nagkaroon ng sakit yung anak niya. Hindi naman dahil may kasalanan yung bata. Yun ang unang sagot. Hindi lahat ng sakit galing sa kasalanan. Ang katunayan, isang alagad ng Panginoon nagkasakit dahil sa pagod. Basahin natin ang Filipos 2:26. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw, sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Nagkasakit si Epaprodito ng malapit sa kamatayan. Ba't siya nagkasakit? Tuloy natin sa 30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Kaya pala nagkasakit si Epaprodito, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pagpapagal kay Kristo na masyado siyang napagod. Ayon, dahil sa kay Kristo, dahil sa paglilingkod niya, ang kumpletong totoo, may sakit galing sa kasalanan, may sakit dahil sa pagpapagal, may sakit dahil sa mga accidents in nature, gagaya nung nangyayari sa mga bata, at meron namang mga sakit, sumpa ng Diyos sa mga taong masasama, at meron namang mga sakit dahil sa ating mga bisyo. Gaya nung inom ka ng inom ng alak, natural, masusunog yung baga mo, masusunog yung atay mo. Yan ang totoo, yan ang tamang aral. Okay, maraming salamat po sa Diyos, Brother Eddie Soriano, sa mga aral po na ipinaunawa niyo sa amin. At sa mga nagnanais po na makaalam ng mga bagay patungkol po sa katwiran ng Diyos sa Biblia, maaari po kayong bumisita sa mga website ni Brother Eddie Soriano. Isa na po dito ang www.controversyextraordinary.com. Nariyan din po ang www.esoriano.wordpress.com, www.eddiesoriano.com, meron din pong twitter.com, Brother Eddie Soriano, facebook.com/Brother Eddie Soriano, or Brother Eliseo Soriano. Maraming salamat! Dr. Daisy, it's your turn! At para naman sa ating mga kasambahay, maaari niyo pong mapanood ang makabuluhang programa ng UNTV kagaya ng Kaagapay in real time. Bumisita lamang po sa aming website, www.untvweb.com. At para naman po sa inyong mga katanungan at suggestion, maaari niyo rin pong ipadala sa kaagapay@untvweb.com, or maaari niyo rin pong i-download ang UNTV mobile apps sa inyong smartphones. Libre. Okay, thank you very much, Lakay. At ako po'y nag-aanyaya sa lahat ng ating mga nanonood na makinig po sa mga programa ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Salamat po ng marami sa Diyos, mga kasambahay. At hanggang sa susunod na Martes, ay samahan niyo pong muli kami sa pagtulong at paggabay sa ating mga kababayan. Inimantabing si Ana Rentoy, maraming nabanggit po. Dr. Daisy. Okay, at sawa po at tulong ng Diyos ay patuloy pa rin ang marami naming public service dito sa programang Handang Lumingap sa Kapwa. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Daisy Lim Kamitan. Magandang gabi. Salamat muli na mabilis, Attorney Roger Waray Vasco dito sa aming bagong set. Thank you! Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sama-sama pa rin tayo maglingkod sa bayan, sa punguna pa rin natin Kuya Daniel Rozon. Ako lang po si Ronnie Lakay Gonzalo at kami ang lagi po ninyong mga Kaagapay! Kaagapay!